Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to another episode of PSH Usapang Presyon Podcast, pang-11th episode na, ang official health podcast ng Philippine Society of Hypertension, kung saan pinag-uusapan natin ang mga importanteng usapin tungkol sa high blood pressure or hypertension at cardiovascular health. Ako po si Dr. Alejandro Bimbo Diaz at ngayon, episode number 11, pag-uusapan naman natin ang isang napakahalagang topic, side effects of taking antihypertensive medication leading to poor adherence among patients. Marami pong pasyente ang natatakot uminom ng maintenance medicine dahil sa side effects. Minsan naman, kapag gumanda na ang pakiramdam nila, tumitigil na sila sa gamot nang hindi kumukonsulta sa doktor nila. Kasama po natin ngayon ang isang sa mga kilalang cardiologist and one of the hypertension experts, past president of Philippine Society of Hypertension, past president of the Philippine Heart Association, and one of the health columnists of the Philippine Star, and former executive council of International Society of Hypertension member, si Dr. Rafi Castillo. Dr. Rafi, kumusta ka? Mabuti naman. Salamat, Doc Bimbo, at sa imbitasyon ito. Parang matalakay itong very important topic na in-line up nyo for today. Idagdag ko lang, Dr. Rafi. Alam nyo, si Dr. Rafi, ang time niya noong 2017, hindi ko makalimutan yun. Doon tayo nag-start magkaroon ng yearly nationwide hypertension awareness and screening ng Mayo, Hunyo, or the May measurement map. Kasi at that time, kasama si Dr. Castillo sa Executive Council ng International Society of Hypertension. At isa tayo, Philippines, ang pinakamagaling na nag-perform during that time. At of course, yearly ginagawa pa rin natin ngayon. So, nakita ko na gumanda na ang hypertension awareness natin. Medyo nagkaroon ng increased awareness at nagtitake ng medication. Pero, tinignan ko, over the years, na-publish yun sa European Heart Journal, bakit ang baba pa rin ng control rate? So, is it just because of compliance and adherence o hindi effective yung gamot? O baka naman, hindi nila iniinom yung gamot ng tuloy-tuloy kasi natatakot sila sa possible side effects na malaganap na nakikita natin sa social media. So, kaya naisipan namin na siguro ito ay isang magandang topic na i-discuss. And of course, who else can discuss very best if not you, Dr. Rafi Castillo? Tayo mga health advocates na miyembro ng Philippine Society of Hypertension. Okay, so umpisa natin siguro sa, in your practice, anong mga common reasons ng poor compliance and adherence ng mga pasyente sa pag-take ng medications? Well, maraming rason rin yan, no, Doc Bimbo. No? Ang main reason is yung side effect nga binabanggit mo kanina. So, ang iba, sasabihin na, Doc, buti pa nung hindi ako nagtitake ng gamot, mataas nga ang presyon ko, wala akong nararamdaman. Pero nung ininom ko na yung gamot na riniseta mo, kung ano-ano na nararamdaman ko, nahihilo na ako, nanlalambot na ako, parang madali na ako mapagod, minamanas na ang paa ko, nangangating-ngating yung lalamunan ko, kaya paubo. So, tapos yung iba, nagrereklamo. Sabi, Dok, pati pagkalalaki ko, nabawasan dahil ata sa riniseto mong gamot, you know, because some medicines can cause erectile dysfunction. No? Hindi naman isang class of drugs lang. So, kaya yung side effects will be one of them. Dahil ba naman due to financial reasons, no? Ano ba naman ang unahin nila? Yung gamot nila o yung pang-araw nila, yung pagkain ng pamilya nila? So talagang yung pipiliin na lang nila. Means, inom lang sila ng gamot kung may nararamdaman and then the rest of the days, siyempre yung mga other essentials ng pamilya nila. Okay. So ang isa sa pinaka-common na nakikita ko, kasi sa ngayon, one of the best choices na binibigay ng mga doctors ngayon, yung mga long-acting na tinatawag nating calcium channel blockers. It's a class of drug na napakaganda that really produces a very good control of blood pressure. Kanya lang, meron siyang nakikitang side effects na nagdadalawang isip yung pasyente na pag nakita nila yung paa nila, yung ankle nila, swelling, nagsiswell, mamaga, ay teka, baka nadadamage ang kidney ko and everything.
Doc Rafi, can you explain ano ba nangyayari nga? Bakit merong ganong klaseng effect yung amlodipine, which is one of the more long-acting calcium channel blocker. Tama, essentially, ang rason ron is dahil talagang napapabuka niya yung mga ugat, no? Okay. Nagbumubuka yung ugat. So, the tendency also ng fluid sa nakasama ng dugo, no? In the intravascular space, na lumalabas siya into the extravascular space, no? So, kaya nagkakaroon ng manas, no? Pero ang palaging tinatanong ko nga sa pasyente, kailan mo ba nakikita yung pagmamanas? Kung umaga pa lang, paggising nila sa umaga, may manas na, yun ang medyo delikado. Baka hindi lang dahil sa amlodipine. No? It can be due to heart failure, kidney failure, other causes. Pero kung sasabihin na, Dok, sa umaga, wala nga eh. Napapansin ko lang, pag bandang hapon na, malamang dahil sa amlodipine nga yun. Okay, oo. So kadalasan, yung mga pasyente, yun na nga, tinitigil. So, pag nakita namin, pasyente, kunyari ako as a stroke neurologist, tatanungin ko sila, ano bang, tinitake ni Mrs. o ni Mr. na gamot? Iniinom naman niya, kaya lang, minsan di namin ipinapainom kasi nga namamanas yung paa. Therefore, nababawasan naman. Ang nangyayari tuloy ay kulang sa adherence. And then, tumataas ang risk nila mag-develop ng cardiovascular complications such as heart attack or stroke or even maybe chronic kidney disease. Yung pamamanas bang yun ay dahil sa amlodipine, nagdudulot ba yun ng damage sa kidney o hindi? Walang kinalaman. Walang kinalaman sa kidney yun. In fact, mas talaga masisira ang kidney nila kung mananatiling mataas ang kanilang blood pressure, uncontrolled, lalo na pag may mga surges in the early morning, yan ang talagang mas masisira ang kidney nila. Hindi yung amlodipine, kundi yung pagtaas ng blood pressure nila. Yan ang makakasira ng kidney. So, mamaya pag-usapan naman natin, isa naman sa very common side effect na inaayawan ng mga pasyente, yung kumakating lang ng ulit na ubo ng ubo. So, pag-usapan natin yung mamaya. Yung bago kumakilalabunan ko, inom muna ako. Okay, thank you. Ngayon, Dr. Rafi, isa naman to na nakikita ko na madalas, yung mga nareresetahan ng tinatawag natin na ACE inhibitors. Okay. Ang tanong ng mga pasyente, Dok, ba't ako inuubo sa gamot na ito? Pwede bang palitan na lang natin? How do you answer that question? Yes, kaya nga yung napakagaling na gamot ang ACE inhibitor, pero medyo marami ang sumusuko, ayaw mag-take ng ACE inhibitors, no? Ang talaga ang dahilan nga pala niyan is because it produces an accumulation of a substance called bradykinin. Yun ang bradykinin ang Wala bang tolerance yun? Di ba eventually magkakaroon to? Or masasanay at mawawala rin? Is it something that is tuloy-tuloy lang? Tuloy-tuloy yun okay. Kaya in fact, pag tinigil and then ibinalik o yung i-re-challenge mo yung pasyente by giving the same drug or another drug in the same family, ACE inhibitor family, bumabalik pa rin yung Kasi nakita ko sa US or other countries with universal healthcare, nakikita ko na parang mas marami silang ACE inhibitors sa medication nila kaysa yung ARBs or ARBs. So, dito sa atin kasi, may choice yung pasyente and doktor kasama sa decision making kung ano ang bibili nila para mag-adhere sila. So, ang nakikita ko, mas marami tayong naka-ARB kaysa ACE inhibitors. Pero sa ibang country, nakikita ko, tinatanong ko yung mga kaibigan ko, parehas lang Kung parang walang difference yung dalawa. Dito, medyo mahina tayo sa ACE inhibitors. And as you said, to a certain extent, may advantage din ang ACE inhibitors over ARB. Kaya nga lang yung makati at maubo, yun ang, pagka pinilit mo yung pasyente, ay lilipat na ibang doktor yun. Actually, kung susuruin mo yung mga pag-aaral sa ACE inhibitors at ARBs, mas marami, di hamak na mas maraming supporting studies sa ACE inhibitors. Mas magaganda yung data on ACE inhibitors. But yun lang talaga ang Achilles heel niya, yung pangangate. But again, to put it in proper perspective, hindi naman lahat ng pasyenteng nareresetahan ng ACE inhibitor ay magkakaroon ng pangangati ng lalamunan. Actually, based on statistics, 1/3. In some studies nga, 1/4 lang. So 25 to 33%.
That means a far bigger majority, mas marami pa rin ang hindi magkakaroon ng side effect na pangangate. Ang problema, naha-highlight kasi yung Naha-highlight. And then dito sa atin talagang once or twice a year, magkakaroon tayo ng sipon, magkakaroon tayo ng ubo. Yung talagang uubuhin tayo. And ang sinisisi kagad natin yung ACE inhibitor. Right. Hindi na natin binabalik yung ACE inhibitor kasi sabi mo nga, pag pinilit mo, itong inumin mong gamot kasi itong mahusay na reseta, baka lumipat na yung pasyente kasi hindi tayo nakikinig sa feedback niya. Also, na-notice ko na before nung nagdating itong new recommendations of lower dose combination or single pill combination of two different classes at lower dose lessens the side effects and may actually cancel out the side effects. Nakita ko yan before. No? Hindi naman, we're not talking about specific brand names. Nakita ko yun sa use ng perindopril and indapamide and even nakita ko wala nagrereklamo sa akin mga pasyente no na inuubo sila, for example. So, sabi ko, baka tama nga yung sinasabi nila, instead of increasing the dose of single monotherapy, which some patients can have side effects, better to use maliliit, single pill combination. I think that's the trend now, no? Yan ang recommendation na ngayon, no? Kaya ngayon minsan lalo na pag medyo sobra talaga ang taas ng blood pressure, we start immediately with a 3-drug combination. Correct, no? right. So, maliliit ang doses of each drug, no? But they're more effective kasi somehow they enhance the effect of each other. Enhance the effect and then lesser side effect, no? I remember just recently, pinag-usapan natin yung isang trial. I think the name of the trial is Trident Trial. The Trident Trial, doon sa may mga hemorrhagic stroke. Kasi nakita nila, even with 2 drugs, may a significant number pa rin ng pasyente nagkakaroon ng recurrent stroke. So, sinubukan nilang bigyan ng 3 drugs, 3 classes of lower dose. Correct. Aba, mas effective in reducing the recurrence of stroke without much complaint of side effects from the patients themselves. Tama, So, later on, pag-uusapan natin ulit ang other problems, which is adherence and compliance by the patients with their maintenance medications. Okay, Doc Rafi, in your practice, nakikita mo siguro yung problem natin. It's a common problem na after 1 year, dahil lang hypertension kadalasan wala namang nararamdaman. For many reasons, maybe expenses and other. Talagang medyo after 1 year, bumabagsak na yung compliance. When we check anong blood pressure mo, pag tumataas na naman to, nangingiti sila. They stop their medication or maintenance medication. How do you see this problem? What would be your advice for this kind of patients na mahina ang kanilang compliance and adherence? Ay, talaga yung mga ganong klaseng pasyente, you have to spend more time with them, no? Talagang kailangan maipaliwanag sa kanila na delikado yung ginagawa actually nila, no? Yung kasi parang mahirap yung umiinom ka ng gamot for a while na so nasasana yung puso, yung brain, kidneys na may protection siya. And then all of a sudden, ititigil mo yung gamot, no? So parang hinubaran mo no? Tinanggal mo yung protection ng vital organs. Kaya this is a major reason why patients develop heart attack, stroke, acute kidney failure, no? Dahil yung biglang pagtigil ng gamot. So kaya kailangan liwanagan, maintindihan ng pasyente na maling practice yan, no? And maling paniniwala na just because they don't have any symptoms anymore, pwede na nilang itigil ang kanilang gamot. And by Baco, especially nakikita namin ito as a stroke neurologist, Doc Rafi, no? I don't know, I've seen studies with magkakaiba sila ng conclusion. Pero nakikita ko that patients who have ang tinatawag na non-dipping, hindi nagdi-dip ang kanilang blood pressure pag tulog sila sa gabi. O kaya reverse dipper. Kasi dapat, pag natutulog tayo, bumababa ng 10% ang blood pressure natin. Some people, hindi nagdi-dip o di bumababa, or even tumatas pa nga pag tulog sila. So, when they use medication na mga medyo short
acting. Hindi talaga yung 24 hours. Sabihin ko na, yung losartan, 50 milligram. Lagi ko sinasabi, jokingly, naku, yan ang pinaka-strokogenic na dose. Why? It doesn't cover 24 hours. Kanya nga, okay lang sana na 50 milligram, basta may kasamang, like, the likes of amlodipine, kasi long-acting talaga yun, mako-cover nila yung pag natutulog ka. So, how do you see this, like, kami kita-kita namin sa stroke, sa heart attack ba nakikita rin yan na ang karamihan nangyayari sa early part of the day, yung gano'n. Yes. Yeah. Oh, yung early morning, kaya many heart attacks and strokes, ay talaga nangyayari in the early morning hours. Ito ba yung morning surge? Yes, the morning surge. Ha? Kasi yun ang hindi maintindihan ng iba. Right. Sabihin nila, tulog naman ako, Dok. So, relax na relax ang aking katawan. You know? But hindi nila na-realize that in the early morning hours, usually from 4 a.m., no? To the latter part of the morning, talagang nagkakaroon ng pagtaas ng blood pressure, which may be sufficient to cause a heart attack. And sometimes, Doc Rafi, ang nakikita ko, kung minsan kasi, siguro dahil sa natin, mga lectures natin, we usually emphasize yung average blood pressure. But there's now growing evidence that even if you have acceptable average blood pressure, yung mean blood pressure mo sa umaga sa hapon, you don't know what's happening in the middle of that. Kaya nga yung we don't use it, we don't require it, the patient to do it every day, most of the time, yung tinatawag na ambulatory blood pressure. Kasi ito yung real world eh. So for example, your work is high stress ka talaga. Pag umaga, relax ka pa. Pag patulog ka na. Pero yung boss mo and everything mo, sa pag sales and everything, yung tinatawag nila, white coat effect lang yung white coat hypertension. Yung usapan namin ni Dr. Dante Morales yung previous episode na white coat hypertension may not always be benign. Kasi pagka parating nagfa-fluctuate, volatile ang blood pressure mo, hindi naman pipili, hindi ka naman hypertensive. If you're hypertensive at volatile ang blood pressure mo, mas wala sa control, very variable, then you need really a drug o gamot na medyo kakalma niya, masusustain niya yung smooth blood pressure fluctuations. Kasi yung blood pressure variability is a major risk factor for... And I will go to the next question, very important. Kasi naalala ko yan, medical student yata ako noon or early of my residency, ang pinaka number one na piniprescribe sa Pilipinas were beta blockers. And now we know that the high variability, blood pressure variability na beta blockers can actually lead to more strokes actually. Kaya pinalitan na natin, we were not going into calcium channel blockers, RAS blockers, yan pag-usapan natin sa susunod. Sure. Thank you. So again, dun ulit tayo sa yung common side effects, di ba? So, usually, 4 na classes ang common. May mga iba pang classes na antihypertensive. Meron tinatawag na the calcium channel blockers, may short-acting nun, may long-acting, meron yung mga renin-angiotensin system blockers o RAS ACE inhibitors o ARBs, meron naman yung mga beta blockers, meron yung mga diuretics. Ang Pilipino, medyo marami sa atin ang salt sensitive. So sa tingin mo, Doc Rafi, okay, if you're going to prescribe at meron mga possible side effects, how would you deal with the diuretics naman? Ano mga nakikita mong side effect ng diuretics naman? The chlorothiazides and the non-thiazide diuretic. Yes. Sa diuretic, siyempre, dahil sa napapaihi sila, so minsan malalambot ang iba, ang lalambot lalo na yung matatanda. No? But kung ibibigay natin sa tamang dose, yung talagang low dose lang, just enough to support whatever other antihypertensive agents na piniprescribe natin, para sa akin, it's one of the best drugs that we can give for our patients with hypertension. Nabanggit mo, yung salt sensitive ang ating mga kababayan, no? And as well as other Asians. So, hindi lang tayo salt sensitive, mahilig pa tayo sa maalat. Correct. Mga instant noodles, instant meals, toyo, patis, bagoong, tinapal. So, talagang tataas ang mga blood pressure ng ating mga kababayan. So you mean to say, Doc Rafi, I don't know if we have data, but like the blacks, the Africans, may studies sila na marami sila are low in renin. Low renin, and therefore they should be more responsive to diuretics. Dito kasi sa atin, hindi
tingin ko hindi masyado sumikat ang diuretics kasi yung mga iba na maraming metabolic side effects yan. Diabetes ka, magaganon Yes. ka. So parang to a certain extent, some of the people with poorly controlled blood pressure, akala na may maintenance na ayos na, hindi nakokontrol ang blood pressure. Plus yung side effects pa nga, lalo na enhance yung poor control. That's why nagkakaroon talaga sila ng higher incidence of stroke, heart attack, and even eventually dialysis or CKD cases. Correct. So anong masasabi mo sa mga diuretics na ito? Would you favor now mga non-thiazide diuretics kung mayroong available? Dati yun ang ginagamit ko sana, yung mga non-thiazide diuretics like indapamide. Pero ang hirap ng hagilapin. Wala tayong chlorthalidone dito, no? Wala. Sa Amerika, sikat na sikat ang chlorthalidone, no? Yun ang pinakamurang antihypertensive. Pero yung ginagamit nila, they're recommended in all the guidelines, and yet rito, wala. Dinededman natin yung mga diuretics. Pero since di ko na matandaan kung ever since kailan ko pa talagang pinupush na dapat we should use diuretics more. But like I said, hindi yung at the dose that is recommended, no? Halimbawa, hydrochlorothiazide 25 milligrams, no? Yung I use kalahati lang. I use one tablet, 25 milligrams per week. Yung 25 milligrams pinapahati ko sa apat. And in fact, I use it myself. No? Yeah. With another... Hindi daily. Hindi. 1/4 tablet on 4 times a week on Monday, Wednesday, Friday, and Sunday. Okay. I tell you, Doc Bimbo, laking kaibahan pag hindi ko tinitake. Gagayahin kita, Doc. 1/4 tablet lang. So that's so that's only bali 6.25 milligrams lang ng hydrochlorothiazide 4 times a week. So 25 milligrams in a week. Yeah. And yet you will notice that the blood pressure reduction is much more significant, no? Kaysa yung tanggalin mo siya. Of course, I use it with two other with a combination antihypertensive agent, no? A RAS blocker and amlodipine. Pero hindi kaya hindi na kaya noon. Kaya imbis na itaas ko yung dose ng dalawa, nagdagdag na lang ako ng low dose. Dati indapamide. Nung nawala na yung indapamide. So I shifted to hydrochlorothiazide. Okay. Thank you very Subukan much. Mo. Susubukan ko yan sa next mga pasyente natin. Okay. So doon naman tayo sa poor lifestyle. As we always say, you can never out-prescribe a poor lifestyle. Kailangan unang-una muna baguhin talaga yung lifestyle saka yung mga gamot na akma na bibigay ng doktor. So, bukod sa gamot, ano pong lifestyle modifications ang mga katulong Dr. Rafi? Okay. Yung kwan, so, kasi yun ang maling pag-iisip ng karamihan sa mga pasyente. Sabi na, di na ako magda-diet, di na ako mag-iiwas sa mga maalat kasi meron na akong iniinom na maintenance meds. No? Hindi, mas importante nga talagang yung gamot is just part of the treatment, no? Pero yung total lifestyle intervention. So yung proper diet, yun nga yung sabi natin, bawasan yung mga maalat, siyempre bawasan din yung mga matataba, mga mantika, no? And kasama na rin yung matatamis, no? Right. So high fiber, low fat diet, no? And with with salt to taste. Wag naman yung wala ng kalasa-lasa yung pagkain. Yun naman natin tayo. Lilipat rin yung mga pasyente natin. Lalayasan tayo. Pag sinabi natin walang kalasa-lasa, walang alat sa pagkain, walang timpla, no? So, yung what is meron akong small secret i-share si Dr. Rafi. Sa bahay kasi, meron na kaming potassium salt. Okay. My family learned, nung nagkakwentuhan kami, tried to learn how to do it. So, meron kaming sariling gawa lang na potassium salt. Yes. So, yung sodium salt, dinagdagan nila ng potassium. 20%. Paglasa, okay, masarap din eh. Hindi naman yung walang sanayan lang talaga. But eventually, nakita namin na, nakitang-kita ko sa blood pressure ko, wala akong maintenance medication, bumaba pa nga. Okay. Blood pressure ko. My blood pressure as 2 days ago is
Ayan, 106/65. Wow, talagang That, ako, of normal course, na that normal, ha? rested naman yan. Walang gamot. Walang ha? gamot yan. Walang gamot. Walang gamot, ha? oo. Ay, But of course, I always also try to see my weight. Oo. Natimbangan bago maligo. oh, Tingnan mo yan. part Try rin yan ng to lifestyle. keep ha? Oh, diet, Ganyan, exercise, and Oo. keep your weight optimum. Yes. So, And also, tinitingnan ko sa ako, ilan bang, I try my best to get 7 hours of sleep. Even though kung minsan may tawag sa gabi, at least 7 hours of sleep. Ang laking tulong pala. yes. Oh. And then, mga power naps. Power Every nap. now and then, imbis na pag nasa biyahe ako, imbis na galit ako kung nasa traffic, magnanap na lang ako. And then, sabihin ko sa driver, gisingin mo lang ako pag nasa pupuntahan na tayo. So, maraming salamat, Dr. Rafi Castillo. My pleasure, friend and as mentor. always. Sa iyong oras at napakahalagang impormasyon. At maraming salamat din po sa inyong lahat na nakinig sa PSH Usapang Presyo Podcast episode number 11. This is Dr. Bimbo Diaz para sa Philippine Society of Hypertension. Stay healthy, stay informed, at lagi natin bantayan ang ating presyon hanggang sa susunod na episode.